panibagong buhay. Ano? Sige, babasa tayo sa John 3:3. John 3:3, ang sabi ni Jesus dito, kausap niya si Nicodemus. Ay, ang sabi, ang ganda, no, kasi pinapanood ko rin si Pastor kahapon, nalimutan ko pangalan niya, si Bishop, at he was talking about kingdom awareness. At isa ito sa mga verses na nabanggit niya. Sobrang balik, kung nanonood kayo ngayon at hindi niyo napanood yung episode kahapon, sobrang ganda ng topic ni Bishop, at parte 'yon. Isa 'yon sa mga pag-uusapan natin today. Kung awareness kahapon, eto na siguro yung application. Madalas niyang banggitin kahapon na, at saka na yung other things. He was talking about Matthew 6:33 when kung saan sinabi na seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So he was talking about the kingdom kahapon. At ito kasi yung naliligaw ang maraming Kristiyano. Okay, bago tayo madako doon, basahin muna natin yung ating scripture for today. John 3:3, it says, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Thank you, Lord, para sa iyong mga salita. Help me, Lord, na ipaliwanag ito sa iyong mga anak na pinakamamahal. At nang sa ganun, maisulong namin ng maayos ang iyong kaharian. In Jesus' name I pray. Amen. Yun. So this verse is talking about the kingdom of God. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Pag tiningnan natin, pag binalikan natin sa Matthew 4, bago mag-Matthew 4, nagsimula ang ministry sa book of Matthew, nagsimula ang ministry ni Jesus sa Matthew 4. Pero bago 'yon, bago magsimula ang ministry ni Jesus, nagsimula muna si John the Baptist. He was preaching, "Repent, for the kingdom of heaven is near." He was preparing the way para sa ministry ni Jesus. At nung ayun yung message ni John the Baptist, no? "Repent, for the kingdom of heaven is near." Nung dumating si Jesus, ang sabi din niya, "Repent, for the kingdom of heaven is near." And he started, sabi sa Matthew 4, and he started preaching, "Repent, for the kingdom of heaven is near." From then on, ayon, mula noong panahon na yon, mula nung ma-tempt siya at linisin siya ng mga at mag-minister sa kanya yung mga angel. And from then on, sabi, magmula noon, ang sabi niya, "Repent, for the kingdom of heaven is near." So ang sinasabi doon sa Matthew 4 na yon ay ito lang talaga yung itinuturo ni Jesus. So he did miracles, signs, wonders, miracles, and healings, and all that para lang patunayan, to give evidence that he brings the good news na totoo yung dinadala niyang message about the kingdom. At maraming Kristiyano ang naliligaw ng landas because the Christianity mistook the message of the kingdom as the message about the king. Nagigit niyo po yan? Inakala ng marami na yung message about the good news about the kingdom is the good news of the king. Magkaiba po yun. Yung king, ito yung nagahari. At yung kingdom, ito yung kaharian. Ang tinuturo ni Jesus, it's not so much about him. He was talking about the kingdom na paghaharian niya. Nagiget natin yan. So, okay, babalikan muna natin to. The reason I'm discussing this is because the question for today is, why do we need a new life? Why do we need a new life? At sinasabi sa John 3:3 na unless, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So he was talking about being born again. We know about being born again, being born of the Spirit. Na pag tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, nabubuhayan yung ating spirit and we are born again. Nagiging bagong tao tayo. The old has gone, the new has come. So ito yung
simula, dapat. Ito dapat yung simula ng new life natin. But somehow, many Christians miss the point because they think na pag na-born again ka na, ay ayun lang, nag-e-end dun sa salvation. So, ang naiintindihan ng tao about the kingdom of God is the gospel of the kingdom is the gospel of salvation. Kaya ang nangyayari, okay, save na ako, what's next? Aantayin ko na lang ba na na mamamatay ako at pupunta ako sa langit? Kaya maraming tao ang nag-struggle, maraming Christians ang nag-struggle para i-maintain yung kanilang salvation. Meaning, i-maintain yung kanilang salvation, okay, na born again ako. Kailangan kong magsimba everyday, kailangan kong magbasa ng Bible para hindi ako magkasala, para hindi ako mag-backslide. Ito yung nagiging goal ng marami. Ah? Ah? Meron ba diyang naliliwanagan? Sige nga, balikan nyo nga yung inyong yung Christian life mula nung kayo ay makakilala sa ating Panginoon hanggang sa ngayon, ano ba ang nangyari? Ano ba yung ikinabubuhay ninyo? Ano ba yung what's keeping you in the faith? Yan. Iyan ang tanong. Bakit pinanghahawakan nyo pa rin yung faith? No? Tanong natin kung ano yung pinanghahawakan natin, bakit andyan pa rin tayo. And then let's start getting revelations from the Lord. Let's get revelations from the Lord kung ano ba talaga yung pinanghahawakan natin, kung bakit nasa faith pa rin tayo. Anyway, tuloy natin. Okay, so ito yung tinuturo ni Jesus. It's the kingdom of God, the good news of the kingdom of God. Ito yung reason natin kung bakit tayo nagbabago ng buhay, so that we can see, so that we can experience, so that we can enter the kingdom of God. And this is not speaking about the kingdom of God sa langit. When the disciples asked Jesus, how should we pray? Jesus said, pray like this: Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. So, nung dumating si Jesus, nag-establish siya ng kingdom dito sa lupa. And this is what he was telling the disciples to pray about. For the kingdom come here on earth as it is in heaven. So when Jesus came, he established the kingdom of heaven on earth. Ito yung gusto niyang mangyari. Mind you, gaya ng sabi ni Bishop kahapon, kaya ang haba nung pasakal niya about Adam, no? Kasi ang purpose ni Lord para sa mga tao ay to rule over the earth. To be kings over the earth, right? May kingdom sa earth. But Adam lose that kingdom when he sinned. And then they fall into the kingdom of the fallen world. Ano na? Okay. So kinento rin ni Pastor kahapon na nung mag-fall si Adan at si Eva, nagkaroon siya ng anak si Abel at si Cain, na nung ginawa ni Cain kay Abel, pinatay niya dahil sa selos na ganyan. And that's the influence of the fallen world, the kingdom of the fallen world. Okay, ito yung influence. And so far, ang daming Christians. Yung mga Hudyo dati, yung Judaism dati, ito yung piniling angkan ni Lord, sila yung chosen people. And they were supposed to be, and the Lord wanted them. Natatandaan niyo natatandaan niyo nung panahon ni Samuel at ni King Saul. Sabi ng mga Israelites, we want a king. Pero sabi ni Lord, hindi ba pwedeng ako na lang yung king nyo? 'Di ba? Kasi ang mangyayari pag si Lord yung king, magkakaroon ng isang matibay na kaharian na walang nakikitang hari, na yung kingdom ni Lord na in-establish ay invisible. Alright?
yung kingdom na gustong i-establish ni Lord ay invisible. Hindi nakikita yung hari, hindi nakikita yung palasyo. But somehow the people wanted to be like other kingdoms. Pag sinabing other kingdoms, ito yung kingdoms of the fallen world kung saan merong pag-iimbot nung sabi ng mga Israelites na gusto namin ng king, sige bibigyan ko kayo ng hari pero itagaan nyo sa bato, sabi ni Lord, no? Na pag nagkaroon kayo ng hari, pahihirapan kayo niyan. Kukunin niyan yung mga anak nyo at isasabak sa gera na hihingan kayo niya ng taxes, so nga ganun, di ba? So ito yung yung kingdom of the fallen world eh. Ito yung kalakaran na may corruption. 'Di ba? Yung mga hari ay pinahihirapan yung kanilang mga subjects. Right? Ito yung mga kapatid, yung klase ng gobyerno natin ngayon ay democracy, hindi monarchy. Kahit yung England ngayon ay hindi na rin monarchy eh. Kahit meron silang hari, 'di ba? Pero hindi na rin monarchy kasi ang namamahala talaga ng gobyerno nila ay yung prime minister na pag hindi nila nagustuhan yung prime minister, pwedeng palitan. Ganon din sa gobyerno ng Pilipinas na demokrasya, pag hindi natin nagustuhan yung sinasabi ng presidente, papalitan natin, no? Di, ang daming Kristiyano ang pinanganak sa ganitong gobyerno. Namulat tayo sa ganitong gobyerno na pag may hindi tayo nagustuhan, palit sa presidente. Okay? And sa demokrasya kasi, ang gumagawa ng batas ay yung mga tao. Walang aaprubahan lang yan ng presidente pero walang hindi ang presidente, hindi ang gumagawa ng batas ay hindi presidente. Pero sa kingdom, ang gumagawa ng batas ay presidente. Kung anong sabihin ng hari, na ang gumagawa ng batas ay hari. At kung anong sabihin ng hari, ayun ang batas. Kaya kung mai-imagine niyo, napaka-laking culture shock. Kaya ako mismo hindi ko pa nagagrasp yung concept ng kingdom dahil mula pagkabata ko at yung mga nakikita ko for today ay of the kingdom of the fallen world pa. Yung kingdom of darkness pa rin. Yung nakikita natin, yung examples. And the only way we could understand more about the kingdom of God na pinipreach ni Jesus is by going through the the Bible over and over again at hanapin doon kung ano yung message of the kingdom. Kasi for some time I have been reading my Bible and alam niyo yon, I'm guilty of this. Pag nagpi-preach ako, ang messages ko was about paano makiklaim yung yung promised land mo. May promise sa iyo si Lord. Paano mo i-claim yung promised land mo? Right? But that message, mga kapatid, ay lately lang pinamulat sa akin ni Lord na magkaiba yung ibig sabihin ng independence sa freedom. Sa Tagalog kasi yung independence ay kalayaan, yung freedom ay kalayaan pa rin. Para paghiwalayin yung independence at freedom in the context of kingdom, yung independence ay aalis ka sa kingdom para magtayo ng sarili mong kingdom. Alright? Pero yung freedom, ito yung nagagawa mo lahat ng kailangan mo. Ito yung pangarap para sa atin ni Lord eh. So that we may live life and live it to the full. Ito yung tunay na freedom na hindi tayo nakatali sa kahit ano. To give you a context mga kapatid, balik tayo sa the story of the prodigal son. Okay? Sa story of the prodigal son, yung bunsong anak, he wanted to have independence. So kunin ko na tayo yung mana ko at aalis na ako at gagawin ko ang gusto ko para sa mana ko. Ito yung naghahanap ng independence, no? Gusto niyang gawin yung sarili niyang will. Ito na yung mana ko, bigay mo na sa akin, gagawin ko na, magtatayo ako ng sarili kong kaharian. Yung freedom ay nandun sa panganay. At ang sabi nung panganay, oy,
nung bumalik yung kapatid. Uy, ako ang tagal-tagal ko nang nandito, pero hindi mo pa ako pinagkakatay. Sabi ng tatay, hindi mo ba alam na yung kambing na irinireklamo mo, isa lang yan para sa kinatay ko para sa kapatid mo. Pero yung baka na nirereklamo mo ay isa lang yung kinatay ko para sa kapatid mo, pero hindi mo ba alam na sa iyo yung buong bakahan. Ito yung freedom. Hindi lang nare-realize ng panganay. Nainggit siya dun sa independence nung bunsong kapatid niya, pero hindi niya na-realize. Hindi niya na-enjoy yung freedom na meron siya sa loob ng kingdom. At ito yung good news. Ito yung good news of the kingdom. Ito yung gospel of the kingdom, no? Ito yung gospel of the kingdom na sinasabi ni Jesus. Na, Matthew 6:33 ang sabi doon, seek first his kingdom and his righteousness, and everything else shall be added to you as well. Ang galing nun. ah, Napapatalon ata ako sa message ko. Point number 2 dapat 'yon. Pero ito na yung pinupunto ni Lord eh. So, balik tayo. Bakit ba kinakailangan natin ng panibagong buhay? Dahil para sagutin 'yan, para mapabilis tayo. Base dun sa pasakali ko kanina, we live in a fallen world. In the fallen world, merong kingdom of darkness, which is ruled by Satan, and merong in-establish na kingdom, si Jesus, which is ruled by Jesus, the King of all kings. Right? Lord of all lords. All right? At sa sa sinasabi ni Jesus na repent for the kingdom of heaven is near. Ibig sabihin ng repent kasi ay baguhin natin yung ating kaisipan, no? Baguhin natin yung ating kaisipan para para makita natin yung kingdom. And the only way we can have that change of mind, or a change of mindset, is that we are born again. Okay? So, ang sinasabi ni Jesus dito, unang-una, alam na natin yung konsepto ng being born again. We need to receive Jesus as our Lord and Savior, unang-una. At pag tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior, tinatanggap natin yung selyo ng ating kaligtasan, si Holy Spirit. At dahil tinanggap natin si Holy Spirit, nabubuhayan yung ating spirito. Dahil nabuhay yung spirito, we are born again. That's only the beginning for us to see the kingdom of God. Nakita na natin yung kingdom of God. Ibig sabihin, kung nakikinig kayo dito sa message na to ngayon, sa video na to, o replay nyo man ito, at nakikita nyo kung anong ibig kong sabihin, kasi hindi lahat makikakita. Pag nakikita nyo yung gusto kong ipatawid na message about the kingdom of God, that means that you have the Holy Spirit in you, and that the Holy Spirit is enabling you to receive the message, to understand the message of the kingdom. Now you are seeing the kingdom of God. At dito magsisimula yung new life. Okay, it doesn't mean na na-born again ka na, nababago yung buhay mo agad. Hindi eh. We have to work on that. We have to, kaya ang laging panalangin natin, Lord Jesus, na would you anong tawag doon, na that less of me and more of you, that Jesus would grow in us, na magiging mas kawangis tayo ni Jesus, at yung dating tayo ay mawala na, ano, yung dating tayo at mawala na, at yung tinuturo, yung lessons at yung wangis ni Jesus ay mas lumago sa atin. Ito lagi yung prayer natin, kasi our understanding of the kingdom needs to grow. Kasi pinanganak nga tayo dun sa kingdom of the fallen world, the kingdom of darkness. We were trained mula pagkabata tayo, yung kingdom na kinalakhan natin ay kingdom of darkness, no? Na um, tayo ay we work for the attention
kung sino man yung hinahanapan natin ng attention. Nung una, 'di ba, attention ni nanay at ni tatay. Tapos nung lumaki na at wala na yung attention ni nanay at ni tatay, nagre-rebelde na, nag-act up na, nagtatantrums na dahil hindi naman ganyan yung dating ano, may iba na silang mahal. Dati konting kibot ko, tinatawanan ako, masaya sila, nasa akin yung attention, pero bakit ngayon wala na? And then when they start um uh, when things go different, hindi na sila yung apple of the eye ng kanilang parents dahil malaki na, di ba? Nagtatantrums, di ba? Nagtatantrums na sila. Oy, pati adults minsan may tantrums. Isa iba nga lang ang manifestation, hindi lang naglulupa yan sa lupa, pero nagma-manifest yan sa ibang paraan. Yung iba hindi nang yung ano silent treatment, mga ganyan. Yung iba maggagawa ng kalokohan, mga ganyan, para lang mapansin sila, para lang sabihin na masama yung masama yung maybe some of them are not aware na tantrums yon dahil nakalakhan na nila mula nung bata sila nagma-manifest lang ng iba, 'di ba? I mean, mula nung bata ka ito yung training mo. Trinain tayo ng fallen world. At kaya ito ay nagma-manifest. At ito yung mga bagay na kailangan nating baguhin. Kailangan nating baguhin sa ating buhay. At habang hindi natin nababago yung buhay natin, I'm not only talking about leaving the vices. Kahapon ata ang testimony ni pastor ay mahilig siya sa babae at nung nakita niya si Lord, iniwan na niya yung vices na yon. If you've heard my testimony, balikan din yon, August ata din yung last year. Grabe din yung pagbabago na ginawa sa akin ni Lord, no? At bakit kailangan nating magbago? For us to see this kingdom, for us to be fulfilled. Alam mo yung sabi ni Jesus sa John 10:10, I came so that you may live life and live it to the full. Point number 1 natin, sige, para mapabilis tayo. Point number 1, we need a new life because of our sinful nature. We need to live our sinful nature. Gaya nga ng sinasabi ko, yung sinful nature natin, it was brought about by the kingdom of darkness na kinalakihan natin. Okay, speaking about kingdoms, dalawang kingdoms yan. Alright? Kingdom of darkness and kingdom of heaven. Okay? Maaring sinabi mong Christian ka, tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior, but your ways are still of the kingdom of darkness. Sa Matthew 6:33, ang sabi doon, seek first His kingdom and His righteousness. May kapartner yun na righteousness. Dahil, yan, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. And this is the key. This is the key for a kingdom life. A kingdom life meaning, ito yung difference ha. Sa kingdoms of earth, ang nangyayari, yung people ang nagpo-provide para sa king. Right? Pero sa kingdom of heaven, yung king ang magpo-provide para sa mga tao niya. Sa kingdom of earth, of the fallen world, kailangan nating magkaroon ng posisyon. Di ba? Kailangan nating magkaroon ng posisyon para makalapit tayo sa trono ng king. Pero sa kingdom of heaven, yung king ang lumapit sa atin. Ilinapit ng king yung trono niya sa atin. All right? So this is, and I'm telling you all this to tell you how exciting it is dito sa kingdom na pinapangako ni Jesus, because this is the good news. Pag hindi natin nagagrasp yung good news about the kingdom of heaven, tatamarin tayo. Tatamarin tayo sa pagsisilbi. Tatamarin tayo sa kingdom of heaven. Magiging passive tayo dun sa pag-aantay. Mag-aantay na lang tayo kailan kaya ako mamamatay. Tapos habang nag-aantay tayo, we are still living in the kingdom of darkness. Ibig sabihin, ang mundo pa rin na iniikutan natin ay kingdom of darkness. Basahin natin yung Matthew 13 mula sa verse 13 hanggang 14. Ang sabi sa Matthew 13, this is why I speak. Ito yung nangangaral si Jesus tungkol sa
nangangaral si Jesus tungkol dun sa parable of the sowers. Tapos dumating yung mga disciples niya, sabi niya, ang lalalim ng mga parable mo, bakit ka ba puro parable? Ang sabi ni Jesus, this is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. Pansinin niyo ang ginamit na salita dito. Though seeing, they do not see. Hindi they cannot see eh. Magkaiba yung they do not see at cannot see. Pag sinabing cannot see, wala silang kakayanan para makita. Pag sinabing they do not see, may kakayanan silang makita pero hindi pa rin nila nakikita o inaayawan nilang makita. Ganun ba yon? So now that I'm preaching to you about the kingdom, tapos ang sinasabi nyo, that's not true. Hindi ganyan yan. You will never see the goodness, the good news about the kingdom. You will never see it, mga kapatid. Kung ngayon pa lang ay rinireject ninyo na. and the good news of the kingdom is pag tayo ay nakilala natin yung na-realize natin na merong kingdom na in-establish si Jesus dito, na yung rules ng kingdom ang kailangan nating sundin. Tayo mismo at na-realize natin na oo nga pala Kristiyano ako pero yung ikinabubuhay ko, yung kingdom na ginagalawan ko, yung ways na ginagawa ko ay ways nitong kingdom of darkness. Mamaya pupunta, pag ayoko munang mag-preempt, pero mamaya mas maintindihan nyo kung anong ways ito ng kingdom of darkness. Pero yung ikinabubuhay natin, yung nagpapatakbo sa buhay natin ay yung pamamaraan pa rin ng kingdom of darkness, then we are not really citizens of the kingdom of God na in-establish ni Jesus dito sa lupa. Alright? And this is why we need to seek for the kingdom. Seek first His kingdom. At may karugtong yun, His righteousness. Alam nyo kung anong magkaiba ang holiness sa righteousness. Ang holiness, this is just fulfilling the law, being set apart for God, right? Ito yung wala kang dungis. Pero ang righteousness, naunang nabanggit ang righteousness nung na dumating si Lord, sabi niya kay Abraham na, Abraham, hindi yang katulong mo ang magiging tagapagmana mo. At naniwala si Abraham sa kanya. At sabi dun sa Bible, na and God credited yung paniniwala ni Abraham as righteousness sa kanya. Ito yung righteousness. Yung kahit anong, isa pa, para masuportahan natin. Si Abraham, inutusan so matagal na nanalangin si Isaac, si Abraham na magkaroon ng anak, binigyan siya ng Isaac. At sabi ni Lord, sige, sacrifice mo sa akin si Isaac. At tumalima si Abraham, isa-sacrifice talaga niya si Isaac. May commandment si Lord na thou shall not murder. Pag sinacrifice ni Abraham si Isaac, hindi ba murder yon? Pero sumunod si Abraham. Ito yung righteousness. Yung pinaniniwalaan natin si Lord. Kahit, sabi sa Ilocano, uray agpiang-piang tilangit kandaga. Di ba? Ni Apo Diyos Heso Kristo tayo lata. Ang hirap kasi nung Apo Diyos lang kasi yung iba-iba ang Diyos na sinasamba. Pero ang Panginoong Jesus natin pa rin ang sinasamba natin. Wala nang iba. Right? So, magkaiba ang holiness sa righteousness. To sum it up, siguro para mas mapasimple lang, although pinasimple lang ito pero mas malalim pa ang ibig sabihin ng righteousness kaysa dito sa sasabihin kong definition. Righteousness is doing the right thing at the right time.
At pag so sa ang sabi ni Jesus ano, I did not come to abolish the law and the prophets. I came to fulfill them, no? Although marami siyang paglilinaw na ginawa dun sa law, ano, sabi wag kang thou shall ano, honor the Sabbath day, ano, keep it holy. Tapos ang ginawa ng mga Israelites, hindi sila nagtatrabaho. Pero sabi ni Jesus, kung meron ka bang baka na nalaglag diyan at Sabado, hindi mo ba ililigtas? 'Di ba? Mas ano ba mas mabuti, magkasala ka ng Sabado o yung magpagaling ka ng Sabado? So ito yung linilinaw ni Jesus tungkol sa righteousness, no, pagkakaiba ng righteousness sa holiness. So ang hinahanap ni Jesus para makita, and these things shall be added unto you, kasi yung added unto you, tama yung sabi ni Pastor kahapon, na yung these things that will be added unto you, secondary na lang yan. We need to seek first his kingdom and his righteousness, at wala na tayong iba pang kailangang aalalahanin, right? Wala nang iba pang kailangan alalahanin. Pero bago natin makita yon, kailangan natin makita yung kingdom, kailangan nating maintindihan, maunawaan yung kingdom at yung righteousness, no? Doing the right things at the right time. Halimbawa, sige, gamitin ko na rin yung narinig kong example tungkol sa righteousness. Tayo ay nagwo-worship, 'di ba? Tayo ay mga Kristiyano at maingay tayo mag-worship, drums, keyboards, yan. Tama 'yun, 'di ba? Mag-worship para kay Lord. Tapos hating gabi na dito sa Biskaya. Hindi ko alam kung Republic Act ba to, na pagdating ng alas 10 bawal na ang videoke. Diba? Pero dahil hindi naman to videoke, worship naman to. Lampas na ng alas 10, nang bubulaho ka pa rin ng kapitbahay. You're doing the right thing, but are you doing it at the right time? Hindi yung righteousness. Right? So ganun lang, simpleng example, hindi ko napapahabain doon. But the kingdom of heaven is about that kind of righteousness. All right? So nagtatrabaho ka, tama, nagtatrabaho ka for your family, pero napapabayaan mo yung mga anak mo. Tama na magtrabaho, pero tama ba na mapabayaan yung mga anak? Okay? Okay? O, nagiget niyo kung ano yung doing the right thing at the right time. So ito yung hinahanap ni Lord. Because, so yung unang point natin is we need a new life because of our sinful nature. And the sinful nature is coming from the fallen world dahil tayo ay pinanganak sa fallen world. Alright? Yung pangalawang point natin, ito na. Sige, para malinawan tayo. Because yung sin has consequence. Sin has consequences. Alright? Ang sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. 'Di ba? If we are yung sin, okay? We're still talking about the two kingdoms, the kingdom of darkness and the kingdom of heaven. And when we sin, that's basically living in the kingdom of darkness. All right? That you're following the rule of the kingdom of darkness. But when you are righteous, then you live in the kingdom of heaven. Okay? At pag dun ka sa kingdom of darkness nakatira, you are separated from God. Ito yung sinasabi dun sa Romans 6:23. Right? The kingdom, the wages of sin is death. We are separated from God pag tayo ay namatay. Ang gusto ni Lord, but the gift of God, the gift of God is the kingdom of heaven. It's giving us eternal life. And we have eternal life through Jesus, our King, our Lord, our Savior. Right? Sabi balik ulit tayo, Matthew 6:33, ang sabi doon, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added to you as well. Pero Matthew 6:25, ang sabi doon, kung bakit niya sinabi yung Matthew 6:33 ay dahil pinasakalihan niya sa 6:24, ang sabi doon, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve money and God, right? At sabi sa 6:25, that is why I tell you, do not worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food? And isn't your body more than clothing? Pag titingnan nyo itong verse na to, actually yung pinoproblema natin sa buong buhay natin,
O ito yung trap dun sa kingdom of darkness. It's worrying about our life and worrying about our body. Pag sinabing life, what are the things that we are worrying for in our life? Yung finances natin sa buhay. 'Di ba? Yung food na ikakainin natin, 'di ba? Yung mga utang natin, yung iba nangangarap ng financial security. Marami nung ako ay empleyado sa private sector, ang paninira ng demonyo doon sa mga nasa private sector ay walang nasa private sector. Kapag ikaw nagtatrabaho, pag ikaw ay empleyado, walang empleyado na yumayaman. So kailangan mong magkaroon ng financial security. Kailangan mong magkaroon ng negosyo. Para makaalis ka sa 8 to 5 na trabaho, kailangan mong magkaroon ng negosyo. It's a trap. Sinubukan kong magnegosyo, nag-resign ako sa trabaho ko, sinubukan kong magnegosyo. Alam nyo sa negosyo, kung ang tinatakasan mo ay 8 to 5 sa negosyo, walang oras ang trabaho. Gigising ako ng alas 4 para mamalengke. Matutulog ka alas 10 na. Tapos iniisip mo pa rin yung negosyo mo. That's a trap. That's a lie, no? Maraming natuto sa negosyo at successful sa negosyo. Kung nakalaya man sila dun sa trap na yon na o sige alis. Kasi ang trabaho ng demonyo steal, kill and destroy, you know. There's a good thing the Lord has given you, blessed you a good job, blessed you a family. Ang gusto ng demonyo sirain 'yan, di ba? So he will lie to you about these things para sirain. Alis ka diyan, lipat ka dito, ganon. Para sirain what's good that's going on for you. Diba? Imbis na nandun ka, stable ka na, nakakapag-minister ka na ginagamit ka na ni Lord para i-proclaim yung kingdom of heaven, aalisin ka doon para maghanap ng panibago. Patalon-talon ka ngayon, lagi kang simula ng simula. Right? So, sa buhay ng tao, if you're living in the kingdom of darkness, yung pera ang nagpapaikot sa buhay mo. Hindi ka makapag-ministry dahil sa trabaho. Yung iba magtatrabaho sa abroad para sa pamilya, 'di ba? Hanggang sa naiiwan yung kanilang pamilya at nagkakasira-sira yung kanilang pamilya, yung mga anak hindi nila nasusubaybayan, nagkakahiwalay ang mag-asawa, 'di ba? Yung iba trabaho ng trabaho, they work 16 hours a day, nagsasuffer yung kanilang health. 'Di ba? Kaya for the wages of sin is death, 'di ba? Ang daming namamatay sa atin, hindi lang yung physical na katawan natin, yung spiritual, nawawala yung joy natin dahil kinukonsume tayo ng mundong ito. We worry so much about life. Kaya tayo trabaho ng trabaho for the unang-una for the finances. No, gusto nating yung isa sa mga elders namin dito, si Paring Greg. Hello Paring Greg, hello Maring Winnie. Ang testimony nito, bago siya nakakilala kay Lord, sobrang sipag nitong kumpare kong to. Nagtatrabaho yan 7 days a week. Papasok yan alas 6 pa lang. Paalis na yan ng bahay. Para nasa trabaho yan alas 7 pa lang, kahit 7:30, alas 8 ang simula ng trabaho, alas 7 pa lang yan nagtatrabaho na yan. Tapos magtatrabaho yan, aawas yan ng alas 4 alas 5 sa construction. Pagkatapos mag-construction, mamamasada pa yan hanggang alas 10 ng gabi. Ganon siya kasipag. Tapos Monday to Sunday, walang pahinga. Ganon siya kasipag. Pero ang testimony niya nung makakilala siya, natuto siya magpahinga. At yung kinikita niya, natuto po siya mag-tithe, at yung kinikita niya ay higit pa dun sa kinikita niya nung 7 days a week siya nagtatrabaho at alam niyo, 16 hours, no? 7 to 7, 8, 9, 10, 15 hours. 15 hours a day. 15, 16 hours a day siya nagtatrabaho. Yung kinikita niya ngayon mas nakakasapat pa na natuto siya magpahinga. He's not yet perfect. Marami pang ginagawa si Lord sa buhay niya. Pero ito yung mga patutuo na hindi natin kailangang magpaalipin sa pera. Na if we seek first His kingdom and His righteousness, all these things that we are worrying about, we're talking about life, mamaya body.
Ano pa? So finances, isa sa parte sa mga na inaalala, worries natin about sa buhay. Pangalawa, yung career. Pangalawa, yung career, yung job stability natin, yung promotions natin. Alam nyo, nung hindi lingid sa church family ko, na bandang 2014 ay napabackslide ako. Alam niyo pinagsimula noon kasi naghahabol ako ng career ko. Anong pinagsimula noon? Ang struggle ko before ako nakakilala kay Lord ay pag-iinom, paninigarilyo at pambababae. Nung makakilala ako kay Lord, lahat 'yon nawala. Pero dahil sa sobrang blessed ako sa career ko, sabi ko, dapat blessed ako, dapat may bahay ako, dapat may kotse ako para mai-testify ko yung goodness ni Lord. Ganun pa ako, no? Tapos nung 2014 na-promote na, so patong-patong yung promotion ko, ano? Hinahabol ko yung promotion at minsan dahil sa lumaki yung ulo ko, dahil kahahabol ko ng promotion, meron kaming expat na dumating from abroad. At gusto kong ang nakagawian ng team namin ay i-impress yung or alagaan yung mga expat na dumadating from abroad. At usually para alagaan, ang ibig sabihin nun, dadalhin nila yan sa beer house, magiinuman, ititreat, ganyan. So dahil ako naghahabol ako ng promotion, sumama ako dahil parte ng trabaho ko i-treat, dahil ako ay although extracurricular siya, no, nakagawian na. Ayun, ito yung kultura dun sa kumpanya, ito yung kultura ng Fallen World. I-treat siya. At sabi ko nung una, sige, sasamahan ko lang kayo, pero ano lang ako, iced tea. Umorder ata ako noon ng 1 litro yung iced tea, yung sikat na iced tea. Baka bawal mag-promote. Pero hindi, ayun. 1 litro. Pero dahil andun ako, kantsaw sila ng kantsaw. Sige na, isa lang. Para ka namang sira. Para ka namang bali. At ako, dahil ayokong maging KJ, ayokong makita ng mga boss ko na KJ ako at walang pakisama, napashot ako isa lang. Isang shot. At mula doon, nag-degrade ako, nanlamig ako, nawala ako sa church, bumalik ako sa bisyo ko. 3 years yon, 2014 hanggang 2017. I was backslidden, ang lamig-lamig. Hanggang sa umabot ako sa 2017 na sobrang dry na ako. At iyak ako ng iyak kay Lord. Lord, hindi ko na kaya to. Ano na ako noon? Depressed and suicidal na. Ayun nagagawa nung alak sa akin eh. Hindi depressed at nagiging suicidal. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya to. So surrender, magbabalik loob ako sa iyo. Balikan niyo yung history ko dun sa testimony ko from last week. Ayokong kainin nito yung testimony, maganda pa. Ito yung message for today. Anyway, yung career, kinakain nito yung buhay natin. We worry so much about these things. Pero ang promise ni Lord, it will be added to us as well. Marami sa mga kabataan, ito pa isa, so finances, yung career, relationships, yung mga kabataan natin ngayon, may kabataan ako dati diyan sa Frisco, sa Quezon City. 11 years old, 10 years old, ang pinoproblema ay relationship, boyfriend, yung crush. Pag hindi napansin ng crush, nagtatampo, nagiging depressed. Ay nako, grabe ang pagnanakaw ng kaaway dahil sa relationships. Pero ang sinasabi ni Lord, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you as well. Yung friendships, yung family, alam mo yung mga mag-asawa na naghiwalay, it will be restored in the kingdom. Yung mga romantic, naghahanap ka pa rin ba ng romantic relationship ngayon, ng kapareha hanggang ngayon? It will be given to you as well. It will be given to you as well. It will be added to you as well. Si Lord mismo ang nagsabi na it is not right for man to be alone. Si Lord mismo, in the kingdom, siya yung magpo-provide. Hindi niya kukunin sa'yo yan. Just submit to that kingdom. Seek that kingdom first. From here on, basahin ulit natin yung Bible and let's start understanding what the kingdom is all about. Ang problema nga kasi, inuulit-ulit ko kanina pa, na ang pagkakaintindi natin ng kingdom ay yung king. It's only the salvation na binibigay ng king. Yung signs, wonders, miracles, and healing, dumating yan. At darating yan sa kingdom para patunayan yung kingdom. But that's not what we are living for.
We are living for the kingdom, for the good news of the kingdom. Ito yung buhay na gustong mangyari sa atin ni Lord. Hindi lang basta mag-heal. Ang gusto niya unang-una ang gusto niya ay mabuhay tayo sa kingdom. At dahil nabubuhay na tayo sa kingdom, pag tayo ay namulat na, I'm proud to say na ako ay nakita ko yung glimpse ng kingdom, and this is why I'm so passionate about preaching the good news of the kingdom. Although I'm saying na hindi ko pa nare-reach yung potentials, ang dami kong testimony na ang gaganda ng ginawa sa akin ni Lord. Pero ang dami pang gustong gawin ni Lord sa akin sa loob ng kingdom. Arami pa akong kailangan baguhin sa sarili ko sa loob ng kingdom. Kailangan ko pang umalis dun sa ibang practices ko na of the kingdom of darkness. Right? So relationship, it will be given to you as well. Huwag na nating problemahin. Ang problemahin natin, hanapin natin yung kingdom and His righteousness. Yung kinabukasan, marami ayun, mapupunta pa rin sa finances para ihanda yung kinabukasan ng kanilang mga anak. Na para bang may control sila. Para bang may control sila sa kinabukasan ng mga bata. Para bang may control sila sa kinabukasan nila. Yung when we plan and build for our future, mabuhay yon. Ito yung sinasabing you are building on the sand. Kasi ang totoo niyan, wala tayong control sa kinabukasan natin. When you're trying to build for your future, you're trying to be independent of God. Di ba? Yung ikaw mismo, ang gusto mo kasi mangyari on your own skills, on your own wit, on your own wisdom, magtatayo ka ng future mo na stable para sa iyo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, at sa magiging anak pa niya, para may mamanahin yung magiging anak pa niya. Pero mabuhay ito, mga kapatid. Ang dami nating nakikita na yumaman, nag-establish ng isang malaking empire, pagdating sa mga anak na wala yung empire na in-establish nila. Kasi mabuhay yung pagtatayuan natin eh. Effort natin yun eh. Why not leave the future to our King na siyang may control? Why not ang gawin natin para establish yung future ng ating pamilya, ng ating mga anak at ng mga anak nila is to make them understand about the kingdom. Let them live in the kingdom, experience the kingdom. Alam mo yun, yung pag sinabi kong experience the kingdom, na hindi yung sarili nating talino, hindi na sarili nating yaman ang inaasahan natin, kundi yung provision ni Lord araw-araw. Right? Ang sarap mabuhay ng si Lord lang yung nagpo-provide para sa atin. Mahirap, pero masarap. Dahil araw-araw ma-realize mo, uy, nag-provide si Lord. Uy, nag-provide si Lord. Uy, nag-provide si Lord. Uy, nag-provide si Lord. Hindi ko strength yan. Strength ni Lord yan. I'm not talking about lack sa buhay natin na wala tayong makain araw-araw kaya umaasa tayo kay Lord. That's not what I'm talking about, kapatid. Sabi dun sa Beatitudes, blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin, kahit meron ka, the secret siguro. Pag meron tayong ibang pagkakataon na mag-guest ulit dito sa DLS, mga kabangers, pag-usapan naman natin yung the secrets to entering the kingdom. Anyway, let's not build our future on our own. Iasa natin to kay Lord. Kasi, and again, I'm not talking about yung lack, yung paghihirap, kawalan, kasalatan sa buhay, kundi yung kahit meron ka na, kahit sobrang dami na nung blessing sa'yo ni Lord, kahit may empire ka na, may palasyo ka na, may jet ka na, may helicopter ka, may mansion ka, yung in your spirit, alam mo na meron pa ring ibibigay si Lord sa'yo. Alam mo na meron ka pa ring hinahanap sa kingdom ni Lord. Ito yung being poor in spirit. Na yung alam mo na okay, Lord, binayayaan mo ko ng ganito karaming
blessings. Binigyan mo ko ng malaking bahay, binigyan mo ko ng mga anak na matatalino, may maayos, stable na yung trabaho nila. Pero Lord, lahat ng ito ay sa iyo pa rin. So Lord, meron akong 5 million ngayon. Anong gusto mong gawin natin sa 5 million na to? Hindi yung binigyan ka ni Lord ng 5 million, ay saan ko kaya dadalhin itong 5 million? Yung 10% ito bibigay ko sa church. Tapos pag binigay ko to sa church, ako yung nag-build ng church. Ako malaki yung binigay ko dyan sa church na yan. Diba? Tapos pagkatapos nung 10% ko, anong negosyo ang itatayo ko, sino pang iba kong tutulungan. Yung alam mo yun, tama yung iniisip mong gawin, pero it is still your will na nasusunod dun sa kayamanan mo o dun sa blessing na binigay sa'yo ni Lord. Sa kingdom, kasi ito yung nakagisna natin sa kingdom of darkness na pag pinagtrabahuan mo, ikaw gagastusin mo yan sa yung diskarte, sa yung pamamaraan. Pero sa kingdom of heaven, sa kingdom ni Lord, lahat ng yan ay sa kanya. Kaya tatanungin mo, King, my Lord, sa natin gagamitin itong blessings na to? King, my Lord, binigyan mo ko ng asawa. Paano namin mag-asawa mag-glorify yung pangalan mo? King, my Lord, binigyan mo ko ng trabaho, ng career. Lord, paano makakapagbigay ng glory sa iyo tong career na to? Ito yung mga tanong sa kingdom. Hindi yung nakatanggap ka ng career, ay kailangan kong ma-promote, ay kailangan kong i-testify ito. Ikaw yung nagde-decide kung anong mangyayari sa career mo. Binigyan ka ng good health. Ito parte ng buhay ito na inaalala, yung health Ay, marami ang nauubos ang oras sa pag-aalaga sa katawan. Pero para saan? Para para magpasikat, para maging pogi. Para magpasikat sa buhay, no? Kaya ito yung essence of the kingdom of heaven. Yung difference. Ito yung mga kailangan nating baguhin sa atin. Ito yung what needs to change. Ang topic natin ngayon is why do we need a new life, para makita yung kingdom. But these are the things that needs to change. Yung mga example na ginagawa natin ngayon. And baka maring sa isang session naman ay pag-aralan naman natin kung ano-ano yung mga bagay na itinanim sa atin ng mundo na kailangan nating baguhin. Alright? So, sa body naman, yung vanity, yung appearance natin, yung isusuot natin, 'di ba? Yung fitness natin kailangan magpalaki ng katawan, yung bahay natin kailangan natin may mga ang end goal sa buhay, nag-aaral pa lang ang gustong mangyari, magkaroon ng sariling sasakyan at magkaroon ng sariling bahay. Kaya marami ang nagtatrabaho, nag-loan at wala nang ibang pinagtatrabahuhan kundi yung bahay para lang masabi na ako ay successful dahil ako ay may bahay at ako ay may sasakyan. Body yung comforts natin. We are worrying about these things, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Mga kapatid, ang daming itinanim sa atin ng kaaway na kailangang magbago. And these things we have to seek for ourselves. Ano yung mga dapat magbago? And the way na makikita nyo ito, yung pagbabagong ito, is for you to understand na ang promise sa atin ni Lord is the restoration of the kingdom of heaven here on earth, dominated, ruled by men. Men who worship the one true King, Jesus. Ito yung gustong mangyari ni Lord. Ito yung ultimate purpose niya, na ma-restore sa earth yung kaharian na nawala ni Adan in the Garden of Eden nung magkasala siya.
When we are saved and we pass on, pag tayo namatay, 'di ba? We face judgment, right? At pag tayo ay pumasa, tayo tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior, meron tayong seal of the Holy Spirit, papasok tayo sa kingdom of heaven, sa heaven, all right? That is temporary. Maraming Kristiyano ang nagpi-preach or ang pagkakaintindi ng ultimate goal natin, ang end destination natin ay sa heaven. Hindi natin nare-realize na pag bumalik si Jesus, yung second coming niya, babalik siya at tayo ay magkakaroon ng mga panibagong katawan, glorified body. Panibagong katawan, yung mga naagnas na katawan natin ay mabubuo at magkakaroon tayo ng panibagong katawan at tayo ay mabubuhay sa new earth. Huwag kayong magagalit sa akin. Basahin niyo yung Bible niyo sa Revelations. Ito yung ultimate na goal ni Jesus, na tayo ay maghahari sa new earth. Sa heaven, wala tayong katawan. Sabi nga ni Jesus, hindi tayo mag-aasawa doon kasi para tayong mga angels. Hindi ayun yung ultimate purpose ni Lord sa atin na magmukha tayong angels. Binigyan niya tayo ng katawan. Binigyan niya tayo ng anong tawag dito? Opportunity, karapatan para mag-asawa. Binigyan niya si Eva, 'di ba? So maraming Kristiyano ang bored sa pagiging Kristiyano dahil anong gagawin ko sa heaven? Ang nai-enjoy kong buhay ay yung sa lupa. Paano ko mai-enjoy yung heaven? Worship doon 24/7. Paano ko kaya i-enjoy yun? I- 'Di ba? Pero pag na-realize natin na ang purpose ni Lord, ang ultimate goal niya ay ibalik sa atin yung kingdom na pinaghaharian natin. Mas masaya 'yon. Na ang purpose ni Lord, ang ultimate goal niya ay mabuhay tayo sa new earth. Pero hindi natin kailangang hintayin 'yon. May establish na si Lord dito sa lupa. Ano? Ang sabi sa Luke 17:21, no? Nor people nor will people say here it is or there it is because the kingdom of God is in your midst. Nandito na yung kingdom of God. Kailangan lang nating ipamuhay iyon. Ano? Yung point number 3, hindi na natin pahahabain, ay kailangan nating magkaroon ng new life. Siyempre, for the provisions of the new life na bigay ni Jesus. Seek first His kingdom and His righteousness. And all these things na pinoproblema natin, yung binanggit natin kanina about life, about family, about finances, about comfort, lahat yun available dun sa kingdom of God. Lahat yun Lahat yun available na. So if you are living in lack right now, something has to change in your life. Something has to change. The Lord did not mean for us to be lacking. Tama, sinabi niya, blessed are the ones who are poor in spirit. Pwede tayong maging blessed and abundantly and at the same time still close to God. Ang susi lang doon, kahit gaano pa karami yung blessings na dumating sa atin, kailangan lang natin maging poor in spirit. Huwag nating sasarilinin kagaya nung prodigal son. Di ba? And when we are trusted with the small things, then we can be trusted with the bigger things. Right? So yung mga small things na binibigay sa atin ni Lord, balik natin sa Kanya. Siya yung pagdesisyonin natin kung anong gagawin natin doon. Yung practice natin yung mabuhay sa loob ng kingdom. Ayun yung pagkakaiba. Siguro, hindi ko alam kung naitawid ko na ito. Ang haba na ng isang oras na ata akong nagsasalita dito. Pero, ang punto ng kingdom is isurrender mo yung will mo dun sa king, kay Jesus, para siya ang magde-decide
para magkaroon ka, isurrender mo yung independence mo kay Jesus para magkaroon ka ng freedom. Di ba? I-surrender mo kagaya nung ang independence again is kagaya nung yung prodigal son na umalis. Surrender mo yung independence na yun para magkaroon ka ng freedom sa loob ng kingdom. Right? Kasi yung independence na to, ito yung akala natin independence, pero ito mismo yung nagkukulong sa atin. Nakaroon ka ng trabaho. Okay. Tuwan-tuwa ako dati. Unang sweldo ko ng 2005. Tuwan-tuwa ako dahil ang unang sweldo ko ay 17,000 na ata. Ay, 12. 12,000 isang buwan. Saya-saya ko nun. Dahil 12,000, 12,000 ang sweldo ko isang buwan. Samantalang yung pinanggalingan ko ay 170, 150 isang araw. Tapos nagkatrabaho ng professional job po. Ay 12,000, saya-saya ko nun. Dahil ang saya-saya ko, ako nag-decide. Unang-unang sweldo ko, alam nyo, napabira house agad ako. Kinabukasan, sweldo ngayon, kinagabihan, beer house. Kinabukasan, nangungutang na ako ng pang-allowance ko sa mga susunod kasi naubos sa beer house. Ito yung ano natin ito yung inaalisan nating pamamalakad. And those are extremes, ano? Those are extremes. Ito yung buhay ng mga non-believer. Pero as believers din, meron pa rin na kahit binigyan ka ng blessings, ikaw pa rin yung nagde-decide. Testimony ko to na dati ay brinake ni Lord yung pagta-tithe ko. Dahil ako ay laking Catholic, ang pagbibigay sa Catholic ay barya-barya lang. At ang sabi sa akin ng tatay ko dati, yung mga pastor na yan ay yumayaman dahil sa nagtayo ng church. So ako ay lumaki na pabarya-barya lang. Ayokong payamanin yung mga pastor. Diba? Pero dumating ang panahon na nung maborn again ako ay na-break yun. Iyak ako nung iyak kay Lord. At Lord, ibibigay ko na yung tithe ko. Dahil ang sabi sa akin ay, nung isang preacher ni Pastor Herman Martyr na ginamit niya example yung widow sa panahon ni Elijah at sabi niya sabi nung widow kasi ito na lang meron akong bread at ito na lang yung merong oil. I-bake ko to tapos kakainin namin tapos mamamatay na ako. Mamamatay na kami. Tapos sabi ni Elijah, sige, unahin mo muna akong ipagluto. At darating ang panahon, dadalo yan, hindi ka mauubusan. At sabi ni Pastor Herman Martyr, kung ikaw ngayon ay nandito, tapos sinasabi mo, piso na lang yung pera mo at ikakain mo na lang yan at mamamatay ka na, ibigay mo na. Huwag mo nang pagtagalin, di baling mamatay ka na. Huwag mo nang pagtagalin and test me on this, ang sabi ni Lord. So doon, ayun, kwento lang yan. Doon ako na-break sa pagtatithe mula noon, Lord. At sobrang daming breakthrough ang nangyari sa buhay ko nung ma-break yung ano ko sa pagtatithe, no? Nagtatithe na ako. Sobrang daming breakthrough. Ang nangyari naman nung nagtatithe na ako, yung mabang naman ako. Nagbibigay ako sa church na to. Okay lang na madumi yung paa kong ganun yung isa sa mga natatandaan ko, maputik ang paa ko na ipasok sa church. Okay lang, may maglilinis diyan, nagta-tithe naman ako Isa 'yon sa mga yabang, mayabang na ako pero isa ito sa mga hindi ko makalimutan na rinibuke talaga ako ni Lord. Maputik yung paa ko, okay lang, may magpupunas niyan. Nagbibigay naman ako ng tithe ko. Isa pa sa parking lot, magpa-park ako, nakamotor lang ako noon, tapos inirapan ako nung isa sa mga nakakotseng magpa-park din doon sa church. Sabi ko, galit na galit ako, parang hindi Kristiyano to. Sabi ko, galit na galit ako, rinibuke din ako ni Lord. Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagagalit? Sabi niya, dahil nagbibigay ako ng tithe ko. May karapatan din ako mag-park dito, hindi lang yung nakakotse Sabi sa akin ni Lord, ba't ka nagagalit? Porque nag-tithe ka? Yabang, reveal ni Lord sa akin yung pride sa puso ko because of tithing. So ito yung mga nangyayari sa kingdom. Pag nandun tayo sa kingdom, makikita natin itong mga bagay na to na
Hindi naman talaga sa atin, blines tayo ni Lord ng trabaho, blines tayo ni Lord ng asawa, blines tayo ni Lord ng anak, blines tayo ni Lord ng bahay, blines tayo ng health, blines tayo ng kagwapuhan. Di ba? And this is not ours to give. Lahat ito ay pag-aari ni Lord sa kingdom. And lahat ng gagawin natin dito, we need to consult Him. And when we learn the principles ng kingdom, then we get the provisions of life. Nagiget nyo? Kaya ang daming kailangang magbago sa atin. This is why we need a new life. Ang sarap pag-usapan ng kingdom, pero napapahaba tayo. Anyway, so yung unang dahilan kung bakit kailangan natin ng panibagong buhay ay para mawala yung sinful nature natin. Para maiwasan yung sinful nature natin na binigay ng mundo, yung kingdom of darkness sa atin. Yung pangalawa ay dahil yung mundo na kinikilusan natin, kung hindi tayo nagbabago, ay may consequences. It's stealing, killing, and destroying. And these are the consequences of sin. Stealing, killing, and destroying sa buhay natin. Yung pangatlo is for the provision na dumaloy sa buhay natin. Ano po? Yung pang-apat, and this is the most important thing. So kanina pinahapyawan ko na yung ultimate goal ni Lord sa atin ay it's not just to enter the kingdom of heaven, dun sa heaven, right? It's for the kingdom to come here on earth as it is in heaven. All right? Kasi yung earth ang inheritance natin from the Lord. Sa earth tayo may karapatang maghari. Right? And sa earth, ang hari natin ay si Jesus. Okay. Basa tayo sa Matthew 24:14. Ang sabi sa Matthew 24:14, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it. And then, the end will come. Ang context nitong Matthew 24:14 ay nandun sila sa Jerusalem. Nakita ng mga disciples niya, para mga Galileans na Galileans sila mga kumbaga probinsyano at lilinga-linga silang ganyan. Ang ganda ng mga buildings dito, ganyan. Tapos sabi ng mga disciples, ang ganda ng building Tapos sabi ni Jesus, alam niyo ba na yung building na yan ay guguho at wala ni isa mang bato diyan ang hindi nababaliktad. So nangyari yan. And then Jesus started prophesying about the end of the world. Tinanong, kailan ba darating yung yung end na sinasabi mo, Jesus? At doon na nga sinabi ni Jesus na you will hear rumors of wars, nations will go against nations, magkakaroon ng earthquake, mga ganyan, magkakaroon ng mga false prophets, maraming magkiklaim na sila yung Messiah, mga ganyan yung sinabi ni Jesus. At sabi niya, these are only the beginning. Lahat yan ay nangyari na. So, yung Matthew 24:14, pag tinanong tayo, alam ba natin kung kailan magugunaw ang mundo? Kailan darating si Jesus? Ang daming nag-prophesy niyan. Ang daming mga propeta na nagpo-prophesy na ganitong araw darating yung kingdom of God. Nami-miss nila itong Matthew 24:14. Kasi si Jesus mismo ang nagsabi kung kailan darating yung kailan siya babalik, 'di ba? And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it. Ito yung sign na babalik na si Jesus. When the good news about the kingdom is preached. Ngayon, mga kapatid, ang sabi, na-preach na. May mga pastor ako narinig or nagsabi sa akin na preach na. Ang problema, ayaw nilang makinig. Mga kapatid, ang pinipreach to all nations is the gospel of salvation. Magkaiba yung salvation, yung gospel of salvation sa gospel of the kingdom. Kasi mahalaga ang gospel of salvation, don't get me wrong. Sabi, you cannot enter or you cannot see the kingdom of God unless you are born again. You get born again pag tayo ay tinanggap si Jesus as Lord and Savior, right? And you cannot enter the kingdom. Ang problema sa church ay nag-stop sila sa gospel of salvation. Naantala doon.
hindi na preach yung good news about the kingdom na ipinipreach ni Jesus. So nag-stop sila. Ano nangyayari pag nag-stop sila sa gospel of salvation? Ayun, iintay nila. Kaya habang nagiintay sila ng namamatay sila para ma-save, alam niyo ang pinipreach nito mga pastor na to? Paano gumanda yung buhay mo? Paano aayusin yung pamilya mo? Paano dumaloy ang blessing sa buhay mo? Paano, alam mo yun, yung mga ganong preaching. Paano ayusin ang relationships mo? Ito yung mga ipinipreach ng mga pastors all throughout the world. Hindi napipreach yung good news about the kingdom. Hindi napipreach yung pagbabago ng dominion kung saan tayo nagsasubmit, 'di ba? Kung ang ways pa rin natin ay yung ways ng democracy na tayo ang nasusunod sa buhay natin o sa mga blessings na binapadala ni Lord, kung tayo pa rin ang nasusunod, we are still living in the kingdom of darkness. Pero when we start living in a world na, Lord, sa'yo to, anong gagawin ko dito? Then we can say that we are living in the kingdom of heaven. And this message needs to be preached. When you start changing, when you have a new life and you're living in this kingdom of heaven at namulat ka na dito, then that's the message that you will be preaching. When you start preaching that in your circle of friends, in your community, in your family, in your barangay, in your town, in your church, in your workplace, advance. Ito na yung tinatawag na advancement ng kingdom of heaven. And this is really exciting na bumalik si Jesus at yung mga namatay ay magkakaroon ng glorified body. Alam niyo, parang promise sa book of Isaiah, is it Isaiah or sa Revelation, na yung pag bumalik na si Jesus, nagkaroon na tayo ng glorified body, na pagdating ng araw yung mga tao ay mabubuhay ng more than 100 years. Na pag 100 years ka, 100-year-old ka, ay kabataan ka pa lang. Oh, di ba? Tapos, tapos, pag yung, yung, yung mga leon ay hindi nakakainin yung mga tupa, yung mga ganong promise, we live we live in a fallen world na kung saan bad things happen to good people, mga kapatid. And those things, pag dumating si Jesus, pag bumalik si Jesus, it will no longer happen. Ayun yung fullness ng kingdom. And I'm excited for that day to come. We are spiritual beings. Yung spirit natin is eternal beings. Walang katapusan din. Ano? And kung hindi mapipreach yung kingdom of heaven dito sa lupa, Jesus will never come. So yung tribulations, yung trials and tribulations, we will continue to endure that hanggat hindi napipreach yung good news about the kingdom sa buong mundo. So, this is the call na kailangan nating magkaroon ng panibagong buhay. We start living in the kingdom and then let's start preaching the kingdom through every nation. Hindi ko iniintay na tayo ay mga ibang bansa, mga kapatid. Ang iniintay ko lamang ay kung sino yung nasa circle of influence mo. Yung mga anak mo, yung asawa mo, yung kung ikaw ay sinisharean mo yung asawa mo na matagal na about salvation at hindi siya naniniwala sa iyo dahil baka iniisip niya, subukan mo mag-preach ng gospel of the kingdom of heaven. Good news of the kingdom of heaven. Baka sakaling ma-excite siya. Ay, ganun ba? 'Di ba? Kasi exciting ang kingdom of heaven. Ang daming promises ni Lord sa kingdom of heaven. Sa kingdom of heaven, on earth, 'di ba? May enjoy niya. Baka kasi naisip niya hindi ko may enjoy yung heaven, 'di ba? Pero yung kingdom of heaven and earth,
may enjoy niya. Let's preach that kasi ito yung message ni Jesus. He started preaching to the end of his preaching. Ito yung tinuturo niya. The signs, wonders, and miracles, lahat ng ito ay palabok lamang. Lahat ng ito ay para patunayan lamang na siya yung anak ng Diyos. At yung pinapangako niyang, yung pinipreach niya na kingdom of heaven ay totoo, na ganito ka-glorious yun. And sabi pa nga niya, if you believe, you will do greater things than this. Na-imagine nyo, mas madami pa dun sa ginawa ni Jesus ang pwede nating gawin once we start living in the kingdom of heaven. Mga kapatid, walang masyadong palabok yung message natin today. And 4,000 lang yung nanonood. Pero I'm praying na marami ang manonood nitong replay na to. And I'm praying na marami ang mamulat sa gospel of the kingdom of heaven. Mga kapatid, let's pray. Lord Jesus, maraming salamat po. Ulit, Panginoon, sa pagkakataon na makapagpahayag ng inyong salita dito sa Daily Life Sharing TV. Maraming salamat, Lord, sa anointing na binigay mo sa akin para ipangaral sa words na lumabas sa mga bibig ko. Naniniwala po ako na sa iyo po galing yun. Marami po doon ang namangha ako dahil hindi ko kayang ipahayag yun nang wala ka, Holy Spirit. Salamat po. Panalangin ko po, Lord God, na lahat ng nanonood ngayon ay tunay na mapamulatan at maipamuhay yung pamumuhay sa loob ng kingdom, Panginoon, at magkaroon sila ng bagong buhay, yung abundant life na live life to the full na ipinangako mo, na purpose mo kaya ka dumating, Panginoon. I pray, Lord God, na sa lahat din ng manonood nito ng replay, Lord God, mag-grasp nila, Lord God, na yung sinabi mo, Lord God, nung nagsabi ka sa parables na ayaw kasi nilang tanggapin yung salita mo. Lord, I break this sa lahat ng manonood nitong message na to, Panginoon, na lahat ng manonood nito ay tatanggapin yung mga yung iyong salita, yung good news about the kingdom. And alam ko na limited pa rin yung pagkakataon natin para magpahayag ngayon. Kaya Lord, sila mismo ay magkakaroon ng holy hunger para basahin muli yung Bible at intindihin ulit, Lord God, yung tungkol doon sa pinipreach mong kingdom, kung what it's all about. Panginoon, naniniwala ako na lahat ng nanonood dito ay seasoned Christians na. And because of that, Lord God, magkaroon sila ng revival sa kanilang mga puso at magkaroon sila ng panibagong desire na basahin muli from cover to cover yung kanilang Bible para maunawaan yung gusto mong ipatawid nung sinabi mo na repent for the kingdom of heaven is near. And I'm praying, Lord God, na maisabuhay namin yung abundance ng kabuhayan sa loob ng kingdom of heaven. I pray for your kingdom come here on earth as it is in heaven. Your kingdom come here on earth as it is in heaven, Lord. And I pray for Daily Life Sharing TV, Panginoon, na pagpalain mo pa po ito, Lord God, na ma-break, Panginoon, yung record nila dati ng mga manonood. And I'm praying, Lord God, na hindi ito mababalot ng spirit of religiosity na ginagawa lang ang mga bagay-bagay for the sake of doing it. I break the spirit of religion na bumabalot sa show na ito, Panginoon. I'm prophesying life to the bones, Panginoon. I speak life, I speak breath to come up. I speak flesh to come up. I speak life sa show na ito, Panginoon. Mas marami pa at mas malawak pa ang maaabot ng show na ito, Panginoon. I bless Pastor May and Pastor Dong, Panginoon, ng new revelations, Panginoon, ng fresh ideas about the kingdom, Panginoon. I bless them, I cover them abundantly, Lord God. And Lord, yung blessings mo sa kanila would transcend all understanding, Panginoon. Lord, and I am praying, Lord God, that you will send more people to them, Lord God, that would help them, that would
ang tawag dito, that will make them better, Lord God, that would compensate for their weaknesses, Panginoon, that will understand their goal, Panginoon, to advance your kingdom, Lord God, and send them, Lord God. And Lord, I'm praying na magkakaroon ng harmony sa divine appointment na ibibigay mo. I pray for the ones who are leading this show right now, sa mga naiwan para mag-manage ng show na ito, kay Gab lalo na, Lord God, kay Judy lalo na, Lord God, ngayon na nagfa-facilitate na itong show na to, at sa lahat pa ng tao in the background who's working on this show, Lord God. Lord, pagpalain mo po sila, cover them, Lord God, at protect them, Lord God, bless them and their families, Lord, and cover them, Lord God. I declare protection and abundance in their lives, Lord God. I declare, Lord God, na sila mismo ay mauunawaan yung konsepto ng kaharian sa buhay nila, at magsusurrender sila sa kingdom rule, Panginoon, sa kingdom of heaven's rule, Panginoon, at iiwanan nila yung mga sarili nilang kingdoms sa labas ng yung kaharian, Panginoon. Magsasubmit lang sila sa kingdom kung saan sila ay mga royal priesthood, Panginoon. Mga hari na mga pari, Panginoon. At ikaw lamang ang kikilalanin naming Diyos. Walang iba pa. Jesus, dakilang Diyos, King of all kings, Lord of all lords. May your name be proclaimed in this show and in everyone's life na manonood, in everyone na manonood nito, sa buhay ng bawat isang manonood na to, na ang pangalan mo ang mapoproclaim, ang kaharian mo ang mapoproclaim, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Mga kapatid, I'm praying na bless kayo sa message natin today. I'm praying na mabuksan ang puso at isipan ng bawat isa, na wala sa isa man sa manonood nito ang sasabihin ni Lord na, ay, tinago ko talaga yung message. I'm speaking in parable para hindi nila maintindihan, kasi ayaw naman nilang intindihin eh. Sabi pa ni Jesus sa parable of the talents, kung sino yung meron, dadagdagan pa ng kung ano mang meron siya, at sino yung wala, kung ano mang meron dun sa nawawala, tatanggalin pa sa kanya. No. I'm praying na tayong lahat ay tatanggapin itong message na to. And I'm praying na dahil tinanggap natin ito, papalawigin pa ni Lord yung pagkakaunawa natin sa kingdom. And I'm praying na lahat tayo ay mababago ang buhay. We need to change, mga kapatid. Dahil kung hindi nagbabago ang buhay natin, doon pa rin tayo sa kingdom of darkness na bubuhay. God bless you, mga kaabangers. I'll see you when I see you. God bless.